Samantala, sa loob ng venue ay nagkakagulo na ang mga reporters dahil hindi sila makapaniwala na may asawa at anak na ang CEO ng LC. Dahil ang buong akala nila ay si Elle ang girlfriend nito. Lumabas si Miguel para magbigay ng statement at ipakilala ang kanyang asawa at mga anak pero hiniling din niya na huwag nang ilabas ang litrato ng mga anak niya. Kinabukasan ay kumalat na sa lahat ng pahayagan at social media ang tungkol sa relasyon ni Miguel at Kylie. Marami ang nagulat, natuwa, nalungkot at napasana all na lang sa kanilang dalawa. Inihayag din niya na minahal niya ang single mom niyang secretary noon at ngayon ay asawa na niya. Speaking of Elle, dahil sa kahihiyan at nangyari ay nagpasundo siya sa isa sa mga lalaki niya at nagpauwi sa condo niya. Doon niya inilabas ang frustration niya. Uminom ito ng alak at nakipagtalik sa lalaking kasama niya. Iniisip din niya kung paano siya gaganti kay Kylie dahil pakiramdam niya ay inagaw ni Kylie ang lahat sa kanya at labis siyang napahiya. Kinabukasan ay madami din siyang mga hate comments na natanggap. Yung iba naman ay pinagtatawanan siya. Meron din na naaawa sa kanya dahil sa pagiging desperada niya. Sayang, ang ganda, desperada naman. Kaya nga, model lang siya pero mas maganda naman ang wife ni Mr. CEO. Stop being desperate. Hanap ko na lang ng single na lalaki, iha. Ilan sa mga comments na nababasa niya ngayon sa social media. Sa sobrang inis niya ay itinapon niya ang bago niyang bili na cellphone. Dumalo kami at ipinakilala kami ng asawa ko. Normal lang na makita ko magalit ang mommy niya dahil ang kala nito ay si Elle ang fiancé ng anak niya. Buong akala ko ay tanggap na ako ng mommy niya dahil yun ang ipinapakita niya sa anak niya pero nagkamali pala ako dahil nangyakapin niya ako. Do you really think na matatanggap kita? Hindi iyon mangyayari. Bulong niya sa akin. Sinikap kong itago ang nararamdaman ko sa asawa ko dahil ayoko na mag-alala siya. Kumilos ako ng normal sa harap niya. Are you okay, baby? Tanong niya sa akin. Okay lang ako, love. Huwag mo akong alalahanin. Nakangiting sagot ko sa kanya. Okay, baby. Call me if you need anything. Saad nito sa akin bago pumunta sa mga kaibigan niya. Naiwan kami dito sa table kasama ang mommy ni Miguel na nilalaro ang kambal. Kahit ayaw niya sa akin, ninapangiti pa rin ako dahil tanggap niya ang mga apo niya. Simula kanina ay hindi ko na napansin si Elle. Umalis na kaya siya? Alam ko na galit ito dahil pakiramdam ni napahiya siya. Hindi ko rin gusto na makita na ganoon siya pero siya mismo ang nagpapahirap sa sarili niya. Nasa tabi ko si Cherry kasama ang dalawang bata. Simula kanina ay hindi nila pinapansin ang dalawa. Tanging ang kambalang. Hindi ko maiwasang masaktan para sa mga anak ko. Mga anak, okay lang ba kayo? Tanong ko sa kanila. Okay lang po kami, mama. Nakangiting sagot ng panganay ko. Kapag may kailangan kayo, ay magsabi ka agad kayo sa akin, ha? Paalala ko sa kanila. Opo, mama. Naging tahimik ang table namin dahil umalis ang mommy ni Miguel. Ipinakilala niya kasi ang mga apo niya sa mga kasosyo nila sa negosyo. Lumapit naman sa akin ang asawa ko. Baby, ipapakilala kita sa mga pinsan ko. Anya sa akin. Love, dito na lang ako. Nahihiya kasi ako. Bulong ko sa kanya. Baby, wala kang dapat na ikahiya. Sabi niya sa akin. Wala ko nagawa kundi sumama sa kanya papunta sa table ng mga pinsan niya. Guys, meet my wife, Kylie. Saad niya sa mga ito. Ngumiti naman ako at binati ko sila. Hi guys. Tipid na sabi ko. Hi Kylie, you're so gorgeous. Papuri sa akin ng isang babae. Ikaw din. Ang ganda mo. Nakangiting puri ko sa kanya. Thank you. Sa tingin ko'y magkakasundo tayo. Ako pala si Joanne. Pakilala niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Pakilala mo naman ako sa mga magaganda mong anak. Nagmana talaga sila sa'yo. Sabi nito. Hinila niya ako papunta sa table namin. Hayaan mo na si Miguel doon. Bulong niya sa akin. Joanne, sila pala mga anak ko. Si Faye at si Blair. Pakilala ko sa kanya ng mga anak ko. Hey sa inyo, ako pala si Tita Joanne nyo. Pinsan ko si Daddy Miguel nyo. Pakilala niya sa mga ito. Hi po, Tita Pretty. Ako po si Blair. Sabi sa kanya ni Blair. Hi din po sa iyo, Tita Sexy. Ako po si Faye. Nakangiting sabi ng panganay ko. Ang gaganda naman ng mga pamangkin ko. Papuri niya sa mga ito. Salamat po. Panabay na sagot ng mga anak ko. Joanne, thank you.
Hindi ko maiwasang sabihin sa kanya, "Huwag kang mag-thank you. Ay bayad yan." Biro niya sa akin. "Kung pera yan, wala ako nun." Sabi ko sa kanya, "Gusto ko jowa." Tumatawang sabi niya sa akin, "May single naman yata mga kaibigan si Miguel." Sabi ko sa kanya, "No, ayoko. Never. Magiging matandang dalaga na lang ako kaysa pumatol sa mga kaibigan niya. Lalo na kay Drake. Ew." Marting sabi nito. Kaya napangiti naman ako. Siguro ay may something sa kanila ng Drake na iyon. Matanong nga minsan si Miguel. Tumawa ako bilang sagot sa kanya. Hindi na ito bumalik sa table ng mga pinsan niya. Nakasama na siya sa amin. Naglalakad pabalik sa table namin ang mommy ni Miguel. "Kylie, sa tingin ko inaantok ng mga bata." Sad nito sa akin. "Opo, ganitong oras bukas ang tulog nila." Sagot ko sa kanya. "Patulugin mo na sila." Utos nito sa akin. "Tita." Saway sa kanya ni Joanne. "What?" Tanong nito kay Joanne. "Asawa siya ni Miguel. Huwag mo naman siyang kausapin na parang tauhan mo lang." Sagot nito sa tiyahin niya. "Okay lang, Joanne. Tatawagin ko lang si Miguel." Saad ko dito. Iniwan ko sila habang karga ko si Simon at hawak naman ni Cherry si Samuel. Pinuntahan ko si Miguel. Umiinom kasi ito kasama ang mga kaibigan niya. Nang makita niya ako ay agad itong tumayo para salubungin ako. "Love, pwede mo ba ako samahan sa magiging kwarto ng kambal?" Tanong ko sa kanya. "Of course, baby." "Are you sleepy, Simon?" Tanong nito sa anak niya. "Yes, Daddy." Sagot naman ng anak namin. "Let's go, baby." Saad niya sa akin. Pinuntahan namin ang mga bata. Umakyat kami sa magiging kwarto namin. Sa guest room, tumuloy ang dalawang bata kasama si Cherry. "Ako na pong bahala sa kanila, ate." Sabi nito sa akin. "Salamat, Cherry. Tumawag ka kapag may kailangan ka." Sabi ko sa kanya. "Opo, ate. Good night po." "Mga anak, magpapakabait kayo kay ate Cherry niyo. Good night. I love you." Sabi ko sa kanila at hinalikan ko sila sa pisngi. "Good night, Mama and Daddy." Sabi nila sa amin. "Good night, kids." Saad naman ni Miguel sa kanila. Lumabas na kami at pumunta sa silid namin. Pagpasok namin ay pinalitan ko ng damit ang kambal. Tumingin ako sa asawa ko na nakatingin ngayon sa akin. Medyo lasing na ito dahil namumula na ang lag niya. "Love, may problema?" Tanong ko sa kanya. "Wala naman, baby. Masaya lang ako na kasama ko na kayo." Sagot nito sa akin habang may ngiti sa labi. "Ako na bahala dito. Puntahan mo ng mga pinsan mo. Alam ko na gusto mo pang uminom." Sabi ko sa kanya. "Promise, baby. Behave lang ako. Love you, baby. Matulog ka na. Huwag mo na akong hintayin." Sabi nito. Lumapit siya sa amin. Una niyang hinalikan ng dalawa niyang anak na dumedede ngayon. "Sleep na kayo, babies. Behave lang kayo kay mommy, okay?" Kausap niya sa mga ito. Bumungis-ngis naman ang kambal. Hindi na sila sumagot sa daddy nila. "Labas na ako, baby." Paalam niya sa akin. Hinalikan niya muna ako sa labi. Parang ayaw nang tumigil kung hindi ko lang inawat. "Tama na, love. Baka iba na naman ang gawin mo." Sabi ko sa kanya. Umakbang na itong paalis. "Love you, baby. Ikaw lang ang love ko." Pahabol nito bago lumabas sa may pintuan. Napangiti na lang ako sa mga kalokohan niya. Nang sulyapan ko ang kambal ay tulog na ang mga ito. Inayos ko na ang mga bote nila. Hinugasan ko para malinis. Naglinis na rin ako ng katawan at nagsuot ng pantulog. 11:11 na pala ng gabi. Inaantok na rin ako. Akbang akit na ako sa kama nang may narinig akong kumakatok sa may pintuan. Inayos ko ang sarili ko bago ko binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang mommy ng asawa ko. Pumasok ito at sumunod naman ako sa kanya. Umupo ito sa couch. Ako na may nakikiramdam lang. "Pumunta ako dito para balaan ka at kausapin na rin. Bakit bumalik ka pa rito?" Tanong nito sa akin. "Hindi po akong kusang bumalik." Magalang na sagot ko sa kanya. "At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo?" Galit na sabi nito sa akin. "Kagaya po ng sabi ni Miguel, nagkita po kami sa Iloilo. Kung ako lang pong masusunod ay hindi na po ako babalik dito. Maayos po ang buhay ko doon." Sagot ko sa kanya. "Maayos pala. Pero bakit bumalik ka pa?" "Sorry po, kung bumalik ako. Kami. Pero si Miguel po may gusto na bumalik kami dito." Parang iiyak na sabi ko. Pinigilan ko ang luha ko. "Ano bang ginawa mo sa anak ko? Para gawin niya ang mga bagay na hindi niya dapat ginagawa. Masaya ka ba dahil kasal na kayo?" Kahit na kalmado, boss nito ay mahihimigan mo pa rin ang galit.
Hindi ako sumagot at yumuko lang ako. Akala ko ititigil na ito pero mukhang magsisimula pa lang ito. Kahit kailan, hindi kita magugustuhan para sa anak ko. Hindi ka nararapat sa pamilya namin. Hindi mo alam kung anong kahihiyan ang dinala mo. Maaaring legal kayo mag-asawa pero gagawin ko ang lahat para magkahiwalay kayo. Sa mga sinabi niya, ay doon na bumagsak ang mga luha ko. Lumapit ito sa akin at sinampal ako. Hindi lang isa kundi 3 sampal ang ginawa niya. Huwag ka magsusumbong kay Miguel dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Babala niya sa akin bago lumabas sa silid namin. Napaupo ako sa sahig habang hawak ko ang pisngi ko. Hindi ako nasaktan sa sampal. Mas nasaktan ako dahil alam ko na hindi niya ako tanggap. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin para matanggap niya ako para sa anak niya. Hindi ko na napigilan ang sarili kong emosyon. Umiyak ako ng umiyak. Alam ko na magtatakang asawa ko kapag nakita niya ang mga mata ko bukas. Magdadahilan nila ako sa ngayon. Sa ngayon ay titiisin ko ang mga gagawin sa akin ng mommy ni Miguel. Gusto kong ipakita sa kanya na mali ang pagkakakilala niya sa akin. Nais kong ipakita sa kanya na nararapat ako sa anak niya. Buo ng desisyon ko. Kukunin ko ang loob niya. Hindi ako pwedeng umalis na lang kagaya ng dati. Nangako ako sa asawa ko na mananatili ako sa tabi niya at tutuparin ko iyon. Hindi pa rin ako makatulog. Narinig ko na bumukas ang pintuan at alam ko na asawa ko iyon. Nagkunwari akong tulog. Naramdaman ko na yumakap ito sa akin. I love you, baby. Bulong niya sa akin. Hindi ko napigilan ang luha ko. Tahimik akong umiyak ulit. Gusto ko rin siyang sagutin. Hinintay ko na makatulog ito. Nang marinig ko na umunting hilik niya ay bumulong ako sa kanya. Mahal na mahal rin kita, Miguel. Pagkatapos ko sabihin ay naramdaman ko na mas sinigpitan niya ang pagyakap sa akin. Ramdam ko ang kapanatagan sa piling niya. Ang kailangan ko lang gawin ay magtiwala sa kanya. Ipinikit ko na ang mga mata ko. Nais kong ipahinga ang katawan at isipan ko dahil bukas ay magsisimula na ako sa misyon ko. Mamahalin at tatanggapin mo rin ako, madam. Maaga pa lang ay bumangon na ako. Kahit na medyo masakit ang ulo ko. Nais kong magluto ng umagahan namin. Inayos ko muna ang kumot ng mag-ama ko. Pagkatapos ay nag-ayos ako ng sarili bago bumaba sa kusina. Alam ko na tulog pa ang mga tao. Tanging mga kasambahay nila ang abala sa paghahanda sa almusal. Magandang umaga po, sabi ko sa kanila. Magandang umaga rin po sa inyo, ma'am. Kailan na lang po itawag niyo sa akin, manang? Nakangiting sabi ko. May kailangan po ba kayo? Tanong nito sa akin. Pwede po ba akong tumulong? Tanong ko sa kanila. Hindi ko ito bahay kaya nais kong humingi ng permiso. Baka po magalit si Sir Miguel. Nag-aalangan na sagot nito. Hindi po yan. Katunayan po ay ako naghahanda ng pagkain namin. Ani ko rito. Nakita ko ang pagkabahala sa mukha niya. Sige po, manang. Labas na po ako. Paalam ko sa kanya. Huwag na po. Sige po. Tutulungan ko na lang po kayo. Sabi nito sa akin. Napangiti naman ako. Maraming salamat po. Kailan na lang po itawag niyo sa akin, manang. Sigurado po ako na hindi magagalit si Miguel. Assurance ko sa kanya. Sige. Tipid na sagot niya sa akin. Alam ko na naiilang sila sa akin. Kahit ako ay ganun din naman. Nagsimula na ako maghiwa ng mga kailangan ko para sa fried rice. Simpleng agahan lang ang gagawin ko. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan ko at sa mga kasambahay nila. Alam ko na nakatingin sila sa akin. Hindi ko rin alam kung ano ang nasa isipan nila. Nang lingunin ko sila, umiwas sila ng tingin sa akin. Marami akong niluto dahil isinama ko na rin ang lahat ng tao dito sa bahay. Iha, bakit ang dami mo niluto? Nagtatakang tanong sa akin ni Manang. Sinadya ko po na damihan para lahat po tayo makakain. Nakangiting sagot ko sa kanya. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha nila. Hindi kasi pwede yung ginagawa mo. Baka magalit sa madam. May sarili kaming pagkain. Saad nito sa akin. Ganun po ba? Sorry po, hindi ko po alam. Akala ko po kasi pwede. Huwag po kayo mag-alala, tatanggapin ko po ang galit niya. Nakangiting sabi ko. Hihingi lang din po ako ng konting pabor po. Huwag niyo po sana ipaalam na ako po ang nagluto. Baka po kasi hindi niya kainin. Sabi ko dito. Sige iya, itatabi ko lang itong kalahati ng niluto mo para sa mga kasama ko. Paalam sa akin ni Manang. Sige po. Mamimili na lang po ako mamaya ng mga kapalit ng mga kinuha ko.
Saad ko sa kanya. Humiti naman sila sa akin. Umakyat na ako pabalik sa silid namin. Pagpasok ko'y napangiti ako dahil gising na ang kambal at ginigising nila ang daddy nila. "Good morning, gwapo kong kambal," sabi ko sa kanila. Hinalikan ko sila. Malambing ang mga ito dahil niyakap nila ako at hinalikan din. "Ginigising niyo ba si daddy?" Tanong ko sa kanila. "Yes, mommy." "Daddy, wake up ka na daw, sabi ng babies mo." Bulong ko sa tenga niya. Umungo lamang ito. "Umising ka na po. Breakfast is ready. Love, nangialam ako sa kusina niyo." Nakangusong sabi ko sa kanya. "It's okay, baby. You can do whatever you want here." Anya sa akin. "Kailan ba tayo uuwi sa bahay natin?" Tanong ko sa kanya. "May nangyari ba?" Tanong nito sa akin. "Wala naman." Sagot ko sa kanya. "What happened to your eyes? Umiyak ka ba?" "Nalagyan lang ng sabon na magilamos ako." Sagot ko sa kanya sabay iwas ng tingin. Kumunot ang noon nito. Alam ko na hindi siya maniniwala sa akin. Napabuntong hininga din ito. "Love, nagsasabi ako ng totoo. Pwede ba akong humingi ng favor? Huwag mo sana sabihin sa mommy mo na ako nagluto ng breakfast." Nakatingin lang ito sa akin. "Okay, baby." Sagot niya bago binalingan ang kambal. "Hey, kiddos. Good morning." "Daddy!" Sabi naman ng kambal. Nilaro niya muna ang kambal. Ako naman ay nanonood lang sa kanila. "Love, puntahan ko lang sa kabila ang tatlo." Paalam ko sa kanya. "Okay, baby. Bababa na rin kami. Sumunod na lang kayo." Sabi niya sa akin. "Okay, love." Lumabas ako at pumunta sa kabilang silida. Napangiti naman ako dahil gising na sila. Nagpapasalamat din ako dahil inaalagaan sila ni Cherry ng mabuti. Bumaba na kami at pumunta sa dining area. Kinabahan na naman ako dahil nasa hapag na ang magulang niya. "Good morning po." "Good morning, Iha." Nakariting sabi sa akin ng mommy niya. "Let's eat na, baby." Sabi sa akin ng asawa ko. Umupo naman ako sa tabi niya. Nagsimula kaming kumain habang ang dada ni Miguel ay may mga sinasabi tungkol sa negosyo. Iniiwasan ko na lang na mapatingin sa mommy niya. "Iha, balita ko may bake shop ka." "Opo, nasa Iloilo po." Sagot ko sa kanya. "Bakit, babalik mo ba kayo sa Iloilo?" Tanong nito sa akin. "Mom, hindi pa namin napag-uusapan iyan. Next week ay uuwi kami doon." Sagot ni Miguel. "What about your work?" Tanong nito sa anak niya. "Gagawin ko pa rin ang trabaho ko, Mom. Ang buong akala ko pa naman ay dito muna kayo titira." Nagtatampong sabi nito kay Miguel. "Pag-uusapan namin, Mom." Sagot nito sa ina niya. "Okay lang naman na dito muna kayo. Kahit 1 linggo lang. Diba, Kylie?" Tanong nito sa akin. Tumingin ako sa asawa ko. Alam ko na sa uri ng tingin niya ay sinasabi niya na kahit anong desisyon ko ay okay lang. Opo." Nautal pang sagot ko. "Okay na pala. Pasensya na kayo dahil gusto ko lang na makasama mga apo ko." Masayang sabi niya. Kahit na nag-aalala ako, iniisip ko ang mag-ama ko. Alam ko na maiintindihan din ako ng 2 ko pang anak. "Manang, ang sarap ng food ngayon." Sabi nito kay Manang. Nakita ko ngumiti ang kasambahay. Ganoon din ang asawa ko. "With love po kasi." Sagot sa kanya ni Manang. "Sana ganito palagi." Sabi nito. Napangiti naman ako dahil nagustuhan niya. Nang matapos kaming kumain ay inasikaso ko ang mga bata. "Baby, maligo tayo sa pool." Saad ng asawa ko. "Daddy, maliligo po ba tayo?" Tanong ni Blair. "Opo, kaya bumaba na tayo." Sabi niya sa mga bata. "Ate Cherry, turuan mo kami mag-swim, ha?" Sabi nito kay Cherry. "Sige." Sagot naman ni Cherry. "Yay! Thank you po, Daddy." Niyakap nila si Miguel. "Mauna na kayo sa baba, Cherry." Sabi ng asawa ko. "Sige po, kuya." Nang kami na lang ang naiwan ay niyakap ako ng asawa ko. "Thank you, baby." Bulong niya sa akin. "Para saan, love?" "Sa lahat. Alam ko na hindi madali sa'yo na pakasamahan sa mommy, pero ginagawa mo pa rin." Anya sa akin. "Para sa'yo gagawin ko ang lahat." Sagot ko sa kanya. Niyakap ko siya at hinalikan sa labi. "Tayo na, love. Baka mami iba na naman na mapuntahan ng pahalik-halik mo." Biro ko sa kanya. "Pwede na siguro 5 minutes, baby." Nakangising sabi niya. "Tigilan mo ako, love. Pakita ka ng kambal. Diyos ko, baka paglaki nila ay magbana pa sila sa pagiging babaero mo."
Sabi ko sa kanya. Ayaw mo nun? Magkakaroon agad tayo ng apo. Tumatawang anito. Lagot talaga kayo sa akin. Ikaw ang malalagot sa akin mamayang gabi, baby. Ilang araw na akong dahil sa ginagawa mo. Nakangusong bulalas nito. Miguel Bravo, bumaba na nga tayo. Pagalit na sabi ko kasi umiinit na naman ang mukha ko sa mga pinagsasasabi niya. Bakit ka namumula, baby? Ang init lang kasi. Saka gusto ko na maligo. Ikaw na magbuhat sa kambal. Alam ko na kaya mo na sila. Sabi ko sa kanya. Lumabas na ako sa kwarto at bumaba sa pool area nila. Ang ganda talaga ng bahay nila. Iba talaga kapag mayaman. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti. Bakit ka nakangiti? Iniisip mo ba na maging Reyna sa pamamahay ko? Galit na sabi ng mommy ni Miguel na nasa likuran ko na ngayon. Po? Ano pa sinasabi niyo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Huwag kang umarte na para bang hindi mo ako naiintindihan. Wala po talaga ako. Baby! Tawag sa akin ni Miguel. May problema ba mo? Tanong nito sa mommy niya. Wala naman anak. Nag-uusap lang kami ni Kylie, di ba? Kylie? Sagot niya kay Miguel. Yes, love. Nag-uusap lang kami tungkol sa kambal. Pagsisunungalin ko sa asawa ko. Sa tingin ko'y magkakasundo kayo ng asawa ko mo. Mabait si Kylie. Saad ng asawa ko. Sa tingin ko rin, anak. Sagot nito kay Miguel. Bibi, mauna na kami doon. Sunod ka na lang. Sabi sa akin ng asawa ko. Sige, love. Nakangiting sagot ko sa kanya. Nakarating na sa pool ang mag-aama ko. Lagi mong tatandaan na hindi kita gusto. Isa kang gold digger. Hindi mo may tatago na kayamanan lang ng anak ko ang habol mo. Matapang na sabi niya sa akin bago umalis tabi ko at sumunod sa pool. Palungkot ko itong tinanaw mula sa pwesto ko. Huminga ako ng malalim bago sumunod sa kanila. Mama, marunong na po ako lumangoy. Pag-imporma sa akin ng panganay ko. Wow, good job ate. Me too, mama. Saad din ni Blair. Wow, good job din sa'yo anak. Come on, baby. Sabi sa akin ng asawa ko. Bumaba na ako para daluhan sila. Hindi ako tumitingin sa mommy ni Miguel. Hindi ko kaya ang tingin niya sa akin. Pakiramdam ko'y sinasaktan na niya ako sa isipan niya. I'm so happy, baby. Bulong sa akin ng asawa ko. Me too, love. Pabulong din na sagot ko. Masaya kami nagtampisaw sa tubig. Napuno ng tawanan ang buong paligid. Nakikitawa rin kasi ang kasambahay nila sa amin. Tanging mommy lang ni Miguel ang hindi masaya. Iho, I need to go. Paalam nito sa anak niya. Okay, mom. Sagot ng asawa ko at balik ulit sa pakikipagkulitan sa mga bata. Nakahinga ako ng maluwag na makaalis na ito. Hindi nakasako na iilang na ngumiti at tumawa. Ang hirap talaga kapag nasa tabi o paligid mo lang ang mga tao na may ayaw sa'yo. Bawat galaw mo ay mag-aalangan ka. Nais ko pa rin kasi itong irespeto dahil ina siya ng asawa ko. Hihintayin ko ang araw na magugustuhan niya ako. Ang dapat kong gawin ngayon ay sulitin ang oras kasama ang pamilya ko. Masayang natapos ang swimming namin sa pool nila. Umakyat na kami papunta sa kwarto namin. Inasikaso ko ang mga bata. Bibi, okay lang ba sa'yo na magstay tayo rito? Tanong niya sa akin. Oo naman, love. Gusto ko subukan na bigyan ng chance ang mommy mo. Hindi mo siya masisisi kung hindi pa niya ako natatanggap ng lubusan. Siguro, time na rin na magpa-impress ako sa kanya, di ba? Nakangiting sabi ko sa kanya. Okay, baby. Pero kapag may problema, ay magsabi ka kaagad sa akin, ha? Anya sa akin. Opo, love. Sagot ko sa kanya. Hapon na ngayon, kaya bala ko na pumunta sa grocery para mamili ng mga ipapalit ko doon sa fridge nila. Kasama ng mommy niya ang kambal. May lakad ka ba, baby? Tanong niya sa akin. Kasalukuyan kasi ako nabibihis. Yes, love. Pupunta lang ako sa grocery. Sasama ka ba? Tanong ko sa kanya. Nakita ko sumilay ang ngiti sa labi niya. Bakit ibang tingin ko sa ngiti mo na yan? Tanong ko sa kanya. Wala, baby. Sama ako, ha? May magagawa pa ba ako? Wala, baby. Baby, pwede ba magpalit ka ng damit mo? Mas bagay sa'yo nakadress. Nakangising sabi niya sa akin. Tinignan ko ito ng masama dahil alam ko na ang iniisip niya. Pero dahil gusto ko rin ay naghanap ako ng dress na pwede kong isuot. Mag-iinarte pa ba ako? Much better, baby. Sabi nito sa akin habang malawak ang ngiti. Ang ganda ng ngiti natin, ah. Puna ko sa kanya. Of course, baby. Mabilis na sagot nito. Inirapan ko siya at lumabas na ako sa kwarto namin. Mabilis naman ito sumunod sa akin.
Pinuntahan ko muna sa Cherry at sinabi na pakitingnan ang mga bata. Nagpunta rin muna kami sa mommy niya para magpaalam. Mom, may pupuntahan lang kami. Sabi niya sa ina niya. Okay, son. Ako na bahala sa mga apo ko. Thanks, Mom. Alis na po kami. Paalam ko rito. Okay, Iya. Ingat kayo. Pekeng, sabi nito. Alam ko na pinipilit lang niya na pakasamahan ako kapag nasa paligid si Miguel. Pumiyahe kami papunta sa supermarket. Habang papasok kami ay nakatingin sa amin ng mga tao. Bigla akong nailang. Alam ko na nakilala nila ang asawa ko. Hinila ko ang damit ng asawa ko dahil proud itong naglalakad. Sa sobrang gwapo kasi nito ay talagang agaw pansin talaga siya. What, baby? Tanong nito sa akin. Nakatingin sila sa atin. Nahihiya ako. Bulong ko sa kanya. Nagulat ako nang hapitin niya ang bewang ko. Okay na ba ito? Mas maganda na mas malapit ka sa akin dahil naiinis ako sa mga lalaking tumitingin sa'yo. Nakangising tura niya. Ako naman itong hindi makapaniwala sa ginawa niya. Nawala tuloy sa isip ko ang mga tao sa paligid namin. Ewan ko sa'yo. Ayun ka na naman sa pagiging seloso mo. Sabi ko sa kanya. Tumawa lang ito. Nagsimula na kaming mamili. Halos punuin niya na ang 2 cart namin. Kung hindi ko pa pinigilan ay malamang magdadagdag pa siya. Love, okay na ito. Baka maubos naman na ang pera ko. Naka-budget lang ito eh. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na ikaw magbabayad? Bakit palang dami nitong mga binili mo? Alam ko maraming ganyan sa bahay. Nagtatakang tanong niya sa akin. Ang totoo, love, niluto ko na lahat. Kasi isinama ko ang pagkain ng mga kasambahay ninyo. At yung iba naman ay para sa kanila. Kaya ako namili kasi gusto kong palitan ng stock sa pantry ninyo. Paliwanag ko sa kanya. Nagulat na lang ako na bigla niya akong halikan. Ano bang ginagawa mo? Tayo na nga, magbayad na tayo. Sabi ko sa kanya. Ang swerte ko kasi ang ganda ng misis ko at ang bait pa. Higit sa lahat, masarap. Sabi niya sa akin pero pabulong ang huling salita. Nangamatis na naman ang buo kong muka sa mga salita na lumalabas sa bibig niya. Kaya pasimple ko siyang kinurot sa tagiliran. Ouch, baby! Manahimik ka na nga dyan. Saway ko sa kanya. Kinikilig kasi ako sa mga banat niya. Ang sweet niyo po, sir. Kinikilig na sabi ng cashier sa asawa ko. Sweet din naman itong misis ko. Higit sa lahat maganda siya, di ba? Tanong nito sa cashier. Napatingin naman sa akin ang cashier at siguro naiisip niya na may kasama pala si sir niya. Gusto ata nitong makapagkilala sa asawa ko. Opo, sir. Ang ganda po ni ma'am. Parang hindi pa sigurado ang sagot niya sa asawa ko. Kaya nga mahal na mahal ko yan eh. Pag mamalaki naman ito sa kausap na ngayon ay biglang nalungkot sa narinig. Inarapan ko naman ang asawa ko sa mga pambobola niya. Narinig kong natawa ito. Ang swerte niyo naman po, ma'am. Kausap nito sa akin. Akala mo lang swerte ako. Medyo matari na sagot ko dito. Hindi ko rin alam pero bigla na lang akong nainis. Hindi na ito nagsalita at itinuloy na ang trabaho niya. Lumapit sa akin ang asawa ko. Humawak ito sa bewang ko. May problema ba, baby? Tanong nito sa akin. Wala. Tipid na sagot ko sa kanya. Bakit ka nakasabangot? Tanong pa nito ulit. Pwede ba, Miguel? Manahimik ka na lang dyan? Naiinis na sabi ko sa kanya. Hindi ko siya tinitingnan dahil ramdam ko ang titig niya sa akin. Hinimas niya ang likod ko. Ako naman ay binaliwala lang ito at nakatingin lang sa mga pinamili namin. Nang matapos kami binigyan ng asawa ko ng tip ang bagger at cashier kaya nakita ko na tuwa ito. Maraming salamat po, sir. Pasasalamat nito sa asawa ko. You're welcome. Thank you po, ma'am. Sabi naman ng bagger. Ngumiti lang ako dito. Hindi naman kasi ako nagbigay kaya ngumiti na lang ako. Let's go na, baby. Seryosong sabi ng asawa ko. Parang galit ito. Hinila pa niya ako para makaalis na kami doon. Dahan-dahan naman. Ang bilis mo maglakad. Sabi ko sa kanya. Pero parang bingi lang ito. Nagulat na lang ako nang bigla na lang niya akong buhatin. Ano bang ginagawa mo, love? Tanong ko dito. Ang bilis din kasi niya maglakad papunta sa parking lot. Ipinasok niya ako sa loob ng kotse. Lumabas ulit siya para ayusin ang mga pinamili namin. Maang lang akong nakatingin sa kanya. Ang bilis kasi na bawat galaw niya pero nakikita ko ang inis sa mukha niya. Ano naman kayong problema ng lalaking ito? Sumantala kanina nakikitawa pa siya doon sa cashier. Pumasok ito sa driver's seat. Nagsimula na itong magmaneho. Tumingin ako dito at kitang-kita ko ang pag-igting ng panga niya. Gabi na at medyo mabigat na ang daloy ng trapiko. May problema ka ba?
Hindi ko mapigilang magtanong sa kanya. Hindi niya ako pinansin. Bakit hindi mo ako kinakausap? Hindi pa rin ito sumagot. Tinanggal ko ang seatbelt ko, tiningnan ko siya ng masama. Handa na akong buksan ng pinto para lumabas sa kotse. Nakahinto kasi ang kotse kaya pwede akong bumaba. Okay, fine. Huwag mong kausapin. Galit na sabi ko sa kanya. Hindi ko napaghandaan ang sumunod niyang ginawa. Mabilis niya akong binuhat at pinaupo sa kandungan niya. Walang pasabi niya akong siniil ng maalam na halik. Ramdam ko ang gigil sa paraan ng halik niya. Hindi ko tinugon ang halik niya. Huminto ito at tumingin sa akin. Kiss me back, baby. Utos niya. Hindi kita hahalikan hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang problema mo. Matapang na sabi ko sa kanya. Nagsaselos ako kasi gumiti ka doon sa bagger. Parang batang sabi nito. Ano? Nagsaselos ka doon? Napatampal ako sa noo ko. Yes, baby. Kasi sa akin ka lang dapat ngumingiti at naiinis ako na nakikita kitang may kangiti ang iba. Ikaw nga nakikipaglandian doon sa cashier. Inis kong sabi sa kanya. Hindi ako nakikipaglandian, baby. Pagtatanggi nito. Ewan ko sa'yo. Are you jealous, baby? Nakangising tanong niya sa akin. Hindi. Bakit naman ako magsasalo sa kanya? Mas maganda naman ako doon. Sabi ko dito. Exactly, baby. I love you. Bulong nito sa tenga ko. Kinigat din niya ito at nagbigay iyon ng init sa buo kong katawan. Baby, I want you. Saad niya sa akin. Tumingin ako sa kanya at tinalikan niya ako. Tunugon ko ito at naging mapusok ang naging halika namin.